Ngayon mga dol, meron tayong inaayos dito na Yamaha XTC 125 kasi ayaw daw umandar at wala ng kuryente na lumalabas dito sa kanya ignition coil. Ngayon titingnan natin kasi sabi ng may-ari hindi na daw umaandar at tiningnan nila walang kuryente na lumalabas. Kaya ngayon i-troubleshoot natin ito. Panoorin nyo ito kung paano ang step by step na proseso sa pag-troubleshoot kapag ganito yung nangyari sa inyong motor at kung paano ito ayusin mga dol. Ngayon na natin gagawin tatanggalin lang natin itong kanyang spark plug cap mga dol, tapos subukan nating i-kick. Tutok lang natin itong kanyang ignition coil dito sa kanyang spark plug dito sa dulo. Huwag lang natin idikit para makita natin kung merong kuryente. Walang kuryente na lumalabas mga dol tulad ng sabi ng may-ari. Kaya ngayon i-troubleshoot natin ito tapos ayusin natin. Titingnan natin kung ano yung nasira dito, kung ano yung nangyari dito sa kanyang motor, kung bakit ayaw mandar. Unang titingnan natin mga dol, ito kanyang dalawang wire dito sa kanyang susian. Titingnan natin kung merong kuryente. Itong red wire ng kanyang ignition switch na galing doon sa kanyang battery. Titingnan natin gamit yung test light natin kung meron bang kuryente. At ayan mga dol, merong kuryente yung red wire ng kanyang ignition switch. Tapos ito na namang brown wire. Ayan, meron ding kuryente yung brown wire dito sa kanyang susian. Ito yung kanyang accessories wire. Kapag ino natin yung susian magbabato siya ng kuryente dito sa brown wire. Dahil merong kuryente itong dalawang wire dito sa kanyang susian, dito na naman tayo sa kanyang starter relay. I-test natin yung dalawang socket dito, yung mga wire ng kanyang socket. Unang i-test natin itong brown wire. Ayan, merong kuryente. Tapos sunod natin i-test itong red wire na may stripe na white. Ito yung patungo sa CDI. Ayan, walang kuryente mga dol kasi battery operated po itong motor na to mga dol. Kaya kailangan nating tingnan. Merong naputol dito mga dol na wire sa tingin ko kasi walang kuryente patungo doon sa kanyang relay. Merong wire na naputol dito sa banda sa ilalim ng kanyang front fender. Kaya ngayon titingnan natin. Ito na mga dol, merong dalawang wire na naputol mga dol. Itong kulay brown wire, ito po yung accessories wire na patungo doon sa kanyang kill switch, doon sa kanyang manibela. Tapos mula dito sa brown wire patungo sa kill switch, pupunta doon sa red wire sa kill switch. Tapos lalabas na naman sa red wire na may stripe na white patungo sa relay, tapos patungo rin sa CDI. Kaya ayaw umandar kasi naputol na. At saka yung isang wire na naputol, yung green wire para sa signal light po yung isang wire dito na naputol mga dol. Kaya ngayon ibabalik lang natin yung dalawang wire na naputol. Dugtungan lang natin ng konting wire para hindi siya mabanat kapag iniliko-liko niya itong manabela, at saka hindi madaling maputol kasi meron siyang allowance. Lalagyan lang natin ng allowance mga dol. Tanggalin ko lang muna tong electrical tip na nakabalot mga dol. At ito na mga dol, yung red wire na may stripe na white. Ito po yung patungo doon sa CDI. Ayan po mga dol, hindi pa naman siya naputol. At ngayon mga dol, i-test natin ulit. Susubukan natin gamit yung test light para malaman natin na yun na talaga yung naputol, yung dahilan, yung brown wire. Kapag hindi umilaw, ibig sabihin yun ang dahilan, yung naputol sa ilalim. Ayan, hindi umilaw yung brown wire, kaya ang gagawin natin, ikabit lang natin, ipagdugtungin lang natin yung dalawang brown wire na naputol dito sa ilalim. Ngayon i-test natin kung may kuryente ba itong brown wire na naputol. Ayan mga dol, merong kuryente, umiilaw yung test light natin. Sure na talaga ito mga dol, ito yung dahilan mga dol. Ito yung kung bakit ayaw umandar. Ayan mga dol, kasi meron siyang kuryente. Tapos hindi siya nakatawig dun sa kabilang brown wire na nakaputol niya patungo dun sa kanyang kill switch. Kasi ganito yung mga STC mga dol, merong kill switch at saka battery operated, kaya kailangan talaga na merong kuryente patungo doon sa kanyang CDI para magbato siya ng kuryente palabas patungo dito sa kanyang ignition coil.
para aandar yung motor ninyo mga idol. Kasi itong brown wire mga idol, nakakonect po ito sa accessories wire. Yung accessories wire, yung tinatawag na accessories wire, nakakonect po yan sa ignition switch. Dito sa ignition switch, kapag ino natin yung susian, magbabato siya ng kuryente dito sa brown wire. At baka nagtaka kayo kung bakit pabalik yung brown wire na ito mga idol, kasi meron siyang join dito sa gitna ng kanyang chassis. Itong brown wire, itong lahat ng accessories wire pinag-isa sila mga idol dito sa kanyang join dito sa gitna ng kanyang chassis. Tapos pabalik na naman itong brown wire dito kaya pabalik siya dito sa kanyang kill switch. Baka nagtaka kayo kasi dapat ignition switch, tapos sa red wire galing sa battery, tapos doon sa ignition switch, tapos palabas sa brown wire sa ignition switch, dapat patungo siya sa battery mga idol. Kaso ito meron siyang brown wire na pabalik dito sa kill switch, kaya nalilito yung iba dito mga idol, kasi pabalik yung kuryente, hindi siya isang flow lang patungo doon sa kanyang CDI. Meron pa siyang pinupuntahan, patungo pa siya sa kill switch. Tapos galing sa kill switch sa red wire na may stripe na white, patungo po dito sa kanyang starter relay. Tapos dalawang wire po yan mga idol, yung sa may socket ng kanyang starter relay. Yung isang wire papunta po yan sa CDI socket. Tapos magbabato rin ng kuryente ang CDI patungo sa ignition coil. Accessories wire, ayan. Tapos ito yung red wire na may stripe na white. Ayan, meron na. Kanina walang kuryente to, hindi may ilaw yung test light natin dito pag pinusok natin kanina. Ito sa red wire na may stripe na white. Ayan, okay na. Ngayon pansamantala nating susubukan mga idol. Paandarin muna natin kung aandar na ba siya. Ayan mga idol, mandar na yung kanyang motor, kasi meron ng kuryente doon sa kanyang sakit, doon sa kanyang stripe na white, doon sa sakit. Di pa na idol kay andar na. Suga si Patoy. Okay na idol. Hindi na kinuha lang kuryente na idol. Ngayon, i-ikabit na natin lahat. Tapos i-organize natin yung mga wire. Tapos subukan natin ulit. Kaya mapalong mo ka. Yan, sinubukan ng may-ari na i-cambio, kasi kanina daw pag i-cambio niya mamamatay itong kanyang motor. Hindi na Mapalong mo andar. siya ang gansa daw. Pero hindi na. Ngayon, i-organize na natin, balutin lang natin lahat itong mga wire ng electrical tape para hindi I-organize siya natin yung mga wire. pasukan ng dumi, alikabok at saka buhangin. Hindi na ulit Tapos maputol. hindi siya mabasa sa tubig mga idol. Saka tumagal pa yung mabasa. repair natin. Mas maganda sana kung meron tayong hinang mga idol, kaso hindi natin na dala yung panghinang natin, naiwan dun sa bahay. At pagkatapos ibalik lang natin lahat itong kanyang mga pyesa, itong relay at saka yung placer, tapos yung kanyang mga bearings, saka yung kanyang headlight assembly mamaya mga idol. Pagkatapos nito isusubukan natin ulit na paandarin, i-final natin, kasi kanina pansamantala pa lang yun, para malaman lang natin bago natin ikabit lahat na umandar na yung kanyang motor, meron ng kuryente. Kailangan nating masiguro mga idol bago natin i-assemble itong mga kanyang motor, yung kanyang mga bearings, tapos yung kanyang mga pyesa. Nahurot na si kahagbong. Oh. Ay, naman yung cellphone dia. Final countdown daw ni Busing game. Ganiha, mas Busing. Okay daw. Mat, salam, shout out. Sticker. Sticker, yun, say. Para